Sa gabing ito, unahin ko pong tawagin ang magbibigay ng testimony. Ang sitwasyon nito, kinainggitan. Naging pasyente ito sa Office of Healing and Exorcism. And then, kamuntik na mamatay. Naghihingalo na. Konting ano na lang, bilang na. Kaso, nailigtas. Alam natin kung paano nangyari yon. Ating i-unmute si Giovanni May. Ate, pakiclick yung unmute, unmute para madungog ka. Hello? Good evening. Hello. Rinig na po. Okay, pwede ba namin saan po kami uuna? Doon sa sitwasyon na hindi ka pa natamaan ng demonic harassment. Bali tatakbo ako ng barangay captain sa lugar namin. Tapos sabi kasi ng mga pinsan ko, yung kalyado ko kasama ko sa amin na ako yung patatakbuhin dahil sa ginagawa ng barangay captain namin. So ngayon, di muna ako nagdesisyon. Nilapitan ako ng tiyahin ko na sabi niya, yung sa kabilang grupo, sabi niya, wag ka na lang tumakbo dahil tatapusin lang ng termino ng barangay captain namin. Sabi ko, hindi. Walang kalaban yung barangay captain ngayon kung hindi ako tatakbo. Sabi ko naman, sabi naman niya, tatapusin nga lang niya tsaka na. Pag-isipan ko muna. Sabi ko sa sarili ko, tatakbo talaga ako. Nung nagdesisyon akong tatakbo na maging barangay captain, doon na, nag-iba na yung pakiramdam ko. Yung katawan ko, bigla na lang nanghina. Yung hininga ko, konti na lang, hinihingal ako palagi. Yun pala, nilalaygay ako. Kumbaga, iniunti-unti akong patayin. Kumbaga, ganun. Kumbaga, binabarang ako Yun, noon, nagpa-hospital po kami doon sa Ubay. Sabi ko, patingin tayo. Sabi ng hospital ng Ubay, sabi ng doktor na ano sabi niya ng doktor? Sabi ng doktor, ano bang sakit ng asawa mo? Sabi ko, heart failure po, sabi ng doktor sa Talibon. Pag tiningnan niya, tumawa lang. Hindi siya, nagsabi niya, naloko ka, walang sakit yung asawa mo. Kaya sinabi ko sa doktor, napunta kami dito kasi walang malay siya Yung parang nanghina yung katawan niya. Ayun, nanghina yung katawan ko. Pag uwi namin sa amin, iba pa rin yung pakiramdam ko. Lumaki yung paa ko at yung katawan ko lumubo yung tiyan ko. Kaya pumunta kami sa ibang ospital sa Tagbilaran. Doon, nagpa-hospital kami noong September 2 hanggang sa October 13. Hanggang noong October 13, nakauwi kami. Sabi ng doktor, leptospirosis daw yung finding. Sabi ng ibang doktor, hindi naman leptospirosis yan. Kasi pag leptospirosis yan, 6 days pa lang, patay ka na. Kaya yun, tataka ko. Hindi pala leptospirosis yun. Kaya, pagkatapos nun, nakauwi na kami nung Sabado. Pagka Lunes, bumalik ulit kami ng ospital. Nag-hospital ulit kami dahil lumaki na naman ulit yung yung paa ko at saka yung tiyan ko, lumubo na naman. Doon, na-hospital na naman ako ulit.
hanggang sa ilang buwan kami doon. At saka lumubo ng lumubo, sabi ng nagpa-ano na kami, nagpa x-ray, tapos nagpa-CT scan, nagpa-ultrasound. 4 na beses ako in-ultrasound. 2 beses ako nag-CT scan. 3 beses ako nag x-ray. 1 beses ako nag-3D echo. Yun. Sabi ng doktor, imbis na gagaling ako, bumibigat yung ko. Bumibigat yung pakiramdam ko, yung sakit ko. Yun, umuwi kami. Kasi eleksyon na yun eh. Malapit na eleksyon yun. Canvassing na yun ng na yun, magkakampanya na yun. Sabi ko, Ma'am, Dok, uwi muna ako sa amin dahil eleksyon na, magtatakbo pa ako ng barangay captain. Sabi ng doktor, di pa tapos yung mo. Lumala yung ko dito, sakit. Sabi ko, sabi naman ng doktor, sige, pagbigyan kita. Pero, pabalik ka pa rin dito dahil hindi pa tapos yung mo. Bahala na, Dok. Sabi ko sa kanya. Sus, nung umuwi kami sa, konti na lang, konting hininga na lang natira sa akin. Muntik na ako mamatay sa amin. Dahil, yung lumapit kami sa albularyo kasi noon paglapit namin sa albularyo, parang pinagaling daw ako. Kasi kunti na lang yun, mamatay na daw ako. Yun, pagkatapos nun, gumaling ako ng konti. Umuwi na ako sa amin. Pag uwi namin, kasi dumaan pa kami ng albularyo Pag umuwi kami sa amin, ayun, pag uwi naman sa amin, kampanya na. Umpisa na ng kampanya. Sabi ng mga kalyado ko, sige, magkampanya na tayo. Ipunin mo na yung mga counselor natin. Pinaipon ko. Pag di na ako makaalis dahil lumulobo na yung paa ko, saka yung tiyan ko. Hindi ako makalakad. Hindi naman ako makahinga. Sabi ko, kayo lang muna. Malis sila. Yun. Hanggang sa pagkatapos ng gabi, lumiit yung tiyan ko. Saka yung paa ko paggabi. Yun. Ko. Pag umaga naman, naligo na ako. Dahil kampante na ako sa sarili ko dahil maliit na yung paa ko at saka yung tiyan ko. Ngayon, maya-maya, alis na sana ako, lumubo na naman uli yung paa ko at saka yung tiyan ko. Paano ba to? Di ako makakampanya. Yun, hanggang sa natapos na yung kampanya, hindi ako nakasama sa grupo namin. Kaya noon, lumaki yung ko. Pumunta pa kami ng kumbento. Doon kami sa Valencia. Doon pumunta kami ng Valencia dahil yung yung tiyan ko lumaki, yung paa ko lumaki. Pagpunta namin ng Valencia, doon nakausap na namin si Father Darwin. Noong nakausap namin si Father Darwin, sabi niya, anong problema mo? Ito niya. Yun. Kinausap niya kami. Bait nga sa amin ni Father Darwin. Pag ganoon, diniliverance ako ng konti doon sa kumbento dahil nagmamadali sila doon, di na may activity kasi bago noon, pumunta kami muna dito sa pumunta muna kami dito sa office. Diniliverance kami ni Brother Serwin 2 beses. Tapos nakausap kami ni Brother Jandon
Kausap kami noon. At tapos noon, nung pagpunta namin nung Sabado, close dito, pumunta kami ng kumbento. Yun, doon inantay namin si Father Darwin dahil natutulog pa yun mula, hanggang sa hapon. Alas 3 na yun lumabas. Yun, nahil ako ng konti. Nahil ako, tapos lumabas yung mga tubig-tubig sa katawan ko. Lumabas. Yun, biglang lumabas sa paa ko. Lumabas gilid ng tiyan ko. Ganun. Konti yung, may mga kunting butas, konti na umaagos siya para lang mawala yung, yung maga. Hanggang sa yung itlog ko, lumaki, kinabukasan lumaki. Tapos may tumutulo na tubig. Yung tubig sa para lang matanggal yung yung tubig sa katawan ko. Yun, sabi ko, punta tayo ng Valencia ulit. Sus, pagpunta namin ng Valencia, yun, si Father Darwin nandun na sa Cebu. May activity ang mga pare. Hindi na namin nabutan. Dahil sabi ni Father Darwin yun, niya ako isusulim. Hanggang sa next week pa. Si Brother Sherwin lang yung sa akin, nag-assist. Yun, pagka next week noon, hindi ko na makaya ang sakit itlog ko. Pumunta kami ng ospital ulit. Yun, para tingnan yung hernia ko. Hernia yung pinatingin ko. Sabi ng doktor, hindi hernia yan. Hindi hernia. Sa yan. Sa heart yan. Sabi ng doktor. Yun, hanggang sa tumagal kami doon sa ospital. 1 buwan. Ha? 1 buwan kami sa ospital. Dahil sabi ng doktor, may daw yung bakterya daw yung dugo ko. 21 tusok yung kamay ko sa dugo. Tiningnan nila. Yung ihi ko, mayroon din daw bakterya. Ilang beses tiningnan yung ihi ko. Ikatitir nga sana ako, sabi ko, wag, makaihi naman ako. Yung ganon. Tapos, binutasan yung gilid ko dahil malaki yung tiyan ko. Binutasan yung gilid ko. Yung normal pala noon, 5 litro ang makukuha pag normal. 2 litro lang. Hindi normal. Bumaba yung BP ko. 60. At saka yung paningin ko lumalabo. Hindi na ako makatingin ng masyado. Hanggang sa yung paa ko, wala na. Parang paralyzed na yung paa ko. Hindi ko na maigalaw. Yung kamay ko, sobrang sakit. Paralyzed na din. Parang hindi ko na maangat. Dumating si Brad, tinawagan muna ng asawa ko yung si Brad Sherwin. Nawagan niya. Sabi niya, may papuntahin ako dyan. Sis, si Brad, Brad Tony. Biniro pa nga kami nun eh. Si Father Tony. Father Tony, sige. Punta dyan, si Father Tony. Sabi ko, pupunta dito, sige. Hanggang sa pumunta si Father Tony nun. Exorcist yan si Brad Tony. Nung pumunta si Brad Tony sa hospital, umupo siya sa gilid. Umupo siya. Maya-maya, nilabas na yung cross niya. Biglang umano yung tiyan ko. Gumalaw. Sabi ko sa asawa ko, Mami, ano yung nasa dibdib niya? Sabi niya, Brad, ano daw yung nasa dibdib mo? Cross to. Pag gano'n niya, gumanon ako. Hindi ko maano yung ko.
ano yan? Parang naano ko, naposisa ko ba? Naano ko. Maya-maya, lumapit sa ginano na, wah! Sabi ko, parang napaso yung gilid ko kasi may sing-sing pala siya ng ganito. Ginano niya sa gilid ko. Asa lumabas na lang siya. Sabi niya, sis, balik na lang ako bukas. Kinabukasan, bumalik siya. Nagdala ng holy water. Binigay niya sa amin, pinainom sa akin. Nanon, pagkagabi nun, iba ng pakiramdam ng pagkagabi nun. Tapos yung umalis si Bertoni nun, tinawagan niya si Father Darwin. Kala ko nga hindi darating. Yung hininga ko nun, konti na lang. Dito na lang, Ganun na lang, dalawang na lang. Ganun, Naka-oxygen ako niyan. Naka-oxygen, number 10. 3 lang sana yun, Number 10 ang nilagay. Pero yung hininga ko ganito. Ganun lang, dalawang hininga. Ganun. Pero naka-oxygen ako nun. Pagdating ni Father Darwin, yun, bigla akong nagulat. Para akong natulala. Tulala ako para akong paglapit niya, hinawakan niya ako. Paghawak niya, sabi niya, kumusta ka na, Brad? Sabi ko, lagi akong Brad. Lagi kong ubo dito, Brad. Dahil, parang di na maggalaw yung katawan ko. Parang hindi ko na kaya dito, Brad. Sabi niya, sige, muna kita. Ikasal ko muna kayo mag-asawa. Dahil kasi kami kasal ng asawa ko. Dahil bigla ang kasal namin sa hospital. Asawa ko. Kinasal kami. Pagkatapos ng kasalon, niya ako, diniliberas niya ako. Doon, pinalabas niya yung 8 espiritu. 8 espiritu ang nasa katawan ko. Pinalabas niya. Pero, apat lang yung lumabas. Kasi ang tigas ng 4. Tigas kas. At saka, nandun na nakatingin na yung mga doktor, yung mga nurse sa loob na. At saka yung mga pasyente, ba? Maraming doktor doon. Sabi ng isang doktor, nakakatakot dito. Mayroon palang bad spirit dito. Ganun. Malis yung doktor. Sabi ni Father Darwin, Brad, itutuloy na lang natin sa office doon sa opisina doon sa Valencia. Ngayong Huwebes, tayo, magsulim. Kaya yun, sabi ni Father Darwin na punta ka lang doon. Hanggang sa pagkatapos niya akong diniliberans, naigalaw ko yung paa ko. Nakatayo ako. Isang himala, nakatayo ako. Hindi ka makaupo. Hindi ako makaupo nun. Hindi magalaw yung paa ko, pero pagkatapos nun, tumayo ako. Nakatayo ako, pero hindi ako makalakad. Makalakad ako ng konti, pero alalayan. Pero, nung time na yun, hindi ko talaga maigalaw yung katawan ko. Pero nung time na yun, nakatayo ako. Pagkatapos ng deliverance niya. Tapos, ngayon, kinabukasan, pumunta yung doktor, sabi ng doktor. Sabi namin, Dok, paalam muna kami dahil pinapapunta kami ni Father Darwin doon sa Valencia, sa office, sa exorcist. Sabi ng doktor, sige. Hindi naman dalawang isip yung doktor dahil sabi ng doktor na kayo lang kasi yung binigyan namin ng malaking dosage na hindi talaga ng gamot. Hindi talaga yung katawan mo.
parang iba yung nasa katawan mo. Kaya hindi na ako pipigil sa iyo. Sige, punta ka. Binigyan ako ng authorized na mag-discharge. Yun, nag-discharge kami. Pag kinabukasan nun, Huwebes, pagka-Huwebes nun, sabi ng misis ko, sakay tayo sa yung sa ambulansya sa Valencia. Puno. Tatlo na yung nakasakay. Tatlo na. Isa. Mayroon naman sa Gidulman, dadaan yun sa Valencia. Isa lang yung sakay yun noon. Naka-wheelchair. Nakasakay kami noon. Gumagapang ako paakyat. Dahil hindi ako makaakyat ang maayos. Inalayan yung pa ako. Gumagapang ako hanggang sa nakaupo ko ng maayos. Pagdating namin sa Valencia, sa office, pagdating namin, lumagpas kami. Alam mo ng driver. Ay, lumagpas. Kaya sabi ng driver, balik. Doon sa tabi natin doon sa mismo. Doon pag tinabi niya, sus, pumutok naman yung brake. Buti na lang yung daanan pag ganun, hindi pa diretso. Kasi padiretso yun, pero pag ganun, hinandbrake na lang nun. Doon kami sa Balite na napunta doon sa malaking kahoy. Pagkatapos doon maya-maya, nag-iba yung mukha ko, gumagano. Gumagano. Sumasakit yung pang ako. Nung talang sabi ko sa misis ko, tapikin mo ko. Tinapik ako pagkatapos naayos na yung katawan ko. Nang sa inalaya na lang ako palakad doon sa Pagkatapos nun, nandun po si Father Darwin. Diniliberance kami ni Father Darwin. Ayun. Pagkatapos ng diniliberance kami ni Father Darwin. Pagkatapos ng diniliberance ako ni Father Darwin, gumaling ako. Yun. Nakalakad na ako ng maayos. Pero konti-konti lang, pero okay na yun. Mayroon namang resulta. Yun. Father Jandon, yun yung pangyayari na nangyari sa buhay ko. Dito ako nagstay ngayon at saka nagsisiris kami ngayon dito sa office. Okay, thank you sa iyo, Kuya Giovanni. So yan po ang kanyang okay. Yan po yung kanyang sitwasyon na dalawa na lang ha. Sabi ni Baltoni, Padre Darwin, puntaan mo na ito. Tingin ko di na magtatagal ito. Dalawa na lang eh. Puntaan ni Padre Darwin, tingnan nyo hanggang ngayon, buhay na buhay. Nakakalakad na. Matino na kausap. Dati, nahihirapan yun. Dalawa lang hininga. Okay, sa ating mga kasamahan sa Bro, baka may gusto magtanong sa kanila. Bro, itanong nga natin pa, sabi, kasi dumiretso ka agad doon sa kwento niya kay Father Darwin. After nung nag-ano siya, albularyo, tsaka ang tanong ko po, Brad, balik kilala nyo, kasi diretso kagad kay Father Darwin yung kwento, no? Ang tanong ko po, kilala nyo po ba si Father Darwin before na yung nagpa-albularyo kayo? Paano nyo nakilala si Father Darwin at yung Valencia? Hindi pa namin kilala. Paano nyo po nalaman nga, nakilala at nag-decide na papunta doon? Paano po nag-umpisa? Hindi pa namin kilala yon si Father Darwin. Paano nga po? Nung nagpa-albularyo kami. Yes. Paano po nangyari yon hanggang ito yun, ang nangyari nun. Lumapit kami ng maraming albularyo muna nun. Bago kami napunta kay sinortcut ko na lang kasi mahaba yun, istorya eh. Sinortcut ko na lang. 10 albularyo ang dinaanan namin bago kami napunta kay Father Darwin. Nun. Sabi ng tito namin,
pumunta kayo sa Valencia. Binigyan kami ng address. Puntahan nyo yung father na yan dahil magaling magpaalis ng ano yan, yung masamang espiritu. Kasi may masamang espiritu sa katawan ko. Hindi ko naman alam na pag pumunta ka pala ng albularyo, mayroon pala espiritu na ibibigay para sa'yo. Yun. Hindi nyo po napanood. Bali, may nagbigay ng may nagbigay lang sa inyo ng Hindi pa. information. Okay. Hindi pa po. Hindi namin alam si Father Darwin, hindi namin alam yun. Sa tito namin na laman namin na kasi ibang reliyon kasi kami dati. Tapos nagpaano lang kami ni Father Darwin, binigyan kami ng mga requirements para ma-exorcise kami. Ano po relihiyon niyo dati, kapatid? Hindi niyo mamarapatin. Dating daan ako. Yung asawa ko, Church of Christ. Nung bago kayo nakapunta kay Father Darwin yan, tama? Bago kayo pumunta kay Father Darwin, ganun na kayo. Ganun na sitwasyon niyo dating daan at saka Opo. Ayun. So tapos nagkaroon kayo ng katikisim, tapos kinatikais kayo, at tapos binigyan kayo ng adult baptism, at pagkatapos kinasal kami. Kinasal kami. Ayun. Thank you, Lord. Ayun, yung pala yung para mas malinaw sa mga tao. So, yung pala, pati conversion pala, kapatid, hindi lang healing of physical, pati pala spiritual nyo, dahil nagbalik loob pala kayo sa simbahan, no po? Opo, na po kami, nagpupisal na po kami kay Father. Kumpisal kami, tapos sinabmit namin yung mga kasalanan namin dati, yung mga nagawa namin na hindi kaya-aya. Yun. Awa tulong ng Diyos. Ito na, kakalakad na ako. Kapag salita ng maayos, at wala na akong oxygen, tingnan naka-oxygen pa ba ako? Interesting po yung dating daan ka, Church of Christ ba? O Iglesia ni Cristo, iba? O ano pa po yung Church of Christ ni Mrs.? Iba yung Church of Christ niya. Di Iglesia ni Cristo yun. Yung yun. Yung Church of Christ, Brother Angel, na hindi gumagamit ng instrumento. Ayun, yun. Magkaibang relihiyon po pala kayo. So, napakagandang to sa mga nakikinig, no? So, at the same time, dating daan at Church of Christ, nagbalik Katoliko, pinagaling din sa karamdaman dahil din sa sacramental, no, dahil din sa mga deliverance din ni Father Darwin. So yun lang po, salamat, pasalamat po tayo unang-una sa Diyos po, no, instrumento lang si Father Darwin at kami dito. Unang-una sa Diyos, pasasalamat, at sana tuloy-tuloy ang paggaling niyo po. Yun lang po, kapatid. Okay, Brother Wendell Talibong, meron kang gustong itanong? Okay. May itanong lang ako dahil ang itanong ko sa kanya, yung kandidatura niya, hindi siya nakapangampan niya dahil lumalaki yung tiyan niya, binti niya. So, ano ang resulta sa eleksyon? 7 boto lang po yung 7 boto lang po yung lamang ng kalaban. Tapos, sinakyan pa sila ng Iglesia ni Cristo. Tapos, hindi talaga ako nakapag-kampanya, hindi ako nakapamigay, hindi ko yung nakausap yung mga tao. Doon ako sa namin, bahay, nakahiga. Okay. Sige. Yun lang, Bro Jendo. Okay, si Ate Edna, may gusto itanong si Ate Edna, si Brother Tata, Brother John Ray? Kung wala na, move na ako sa next na magti-testimony. Sige Bro Jando, next na welcome back, kapatid, sa tunay na simbahan, at masaya kaming na napakinggan yung testimony mo. Napaka extraordinary yung testimony mo na yun, no? So congrats, and naway yung pagiging Katoliko mo, kapatid, magbunga na sampu ng iyong pamilya. God bless po. Okay, thank you. Brother Giovanni and Ate May,
Thank you po sa inyong dalawa. Yun na nga bro. Salamat po. Tinding dinanas nila. Saksi ako doon. Okay, thank you sa iyo. Bye-bye. Salamat po. Salamat po. Bye-bye. Pwede nyo na i-off yung yung cellphone.